instruction sa akin ni former Secretary Mike Defensor ay tuloy po ito. Oo. Ano na lang ang hinihintay, sir? Bakit hindi pa nagpapapasok? Anong inaantay? Anong inaantay na lamang ito? Hindi! Sinasabihan ko lang kasi may mga kasama ko, hindi pa pwedeng papasukin maya-maya pa. Sinasabi ko lang, ini-inform ko lang yung mga dumalo rito na wag silang aalis. Kasi tuloy po tayo. Sir, anong oras, sir? Anong oras? Sir, Okay. anong oras magsisimula? Anong oras magsisimula? Attorney, anong oras magsisimula itong pagdinig? Attorney, ayan yan. Anong oras? So wala naman tayo. Kasi para again eh. Okay. Para din lang dito sir, yung plate number. Para din pa lang dito. Kayo naman wala kang lalakadin sa akin. Tawag ko nagsasabi sa lawyer. Pero sa Pilipino, wala pa sa Pilipino. Puro legal lang ito. Yung konto po rin lang sa loob. Yes sir. Kami na labas ito. Ah. Kami na labas. Sige po. Maglabas pa ako. Natin yung electronic pack. Ikaw ba naman doon? Ito naman ang negotiating team namin. Isang ex-military, isang ex-military. Oo nga. Yung mga pulis, nandun mismo sa yung papasok ka sa gate, no? Ito nga yung sitwasyon dito. Ngayon, ang tanong ko lang, kung si Marcos ay mataas ang trust rating at kung sinasabing legal at ang sinusunod talaga yung mga senador na nagsasabing sila yung totoong may hawak ngayon ng Senado, bakit ganito yung treatment sa amin? Di ba? Bakit para kami mga kriminal? Hindi naman kami mga kriminal. Ano ba ang kinatatakot ninyo? Ano ba yung problema ninyo? Ano ba talaga ang tinatago ninyo? Mamaya, malalaman natin yan pag magsimula na yung hearing. Sayang ayot! Ang istorya po ay ganito. So, ayan na yung venue. Ang pinuntahan na yung venue, umatras yung may-ari. Yung nangyari dito, yung venue kung saan gaganapin yung hearing ng Blue Ribbon ay kinansila ng may-ari. Yung ay. Gusto mo? Naglalive din ako. Ngayon, walang magamit na venue ngayon. Yung mga senador talagang iipitin ng administrasyon Marcos lahat. Gagawin nila lahat, huwag lang lumabas ang katotohanan sa pangit na flood control project na yan kung saan kumita ng trilyon halaga na salapi ang mga politiko ng Pilipinas. Yan po yung nangyari. Ito po ngayon. Ayan. Ayan po. Pangit po yung nangyari. Pangit. Talagang sinusukol yung dali kasi may dala akong bag eh.
Tanggalin ko lang yung ano. Mga intil ah. Mga intil ah po. Ay, Idol. Salamat sa panawagan ni Mayor Magalong na yan. Pero ang mas importanteng sinabi niya ay 90% daw ng mga congressmen o congresswomen ay corrupt, no? Nabanggit na yun at hindi niya nabanggit yung mga Senate naman. So yun po, totoo po yun. Gusto namin patunayan ang binanggit ni Mayor Magalong na 90% ng mga congressmen, congresswomen ay corrupt. Sir, last, sabi ninyo sa taong bayan. Mga kababayan, wala kami ibang motibo dito kundi ilabas ang katotohanan para magkaroon na ng pagsawata ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi bawat bilyon na ninanakaw ko ay nawawala po yan na pera na para sana sa ating mga ospital, para sa ating mga paaralan, para sa ating mga ekonomiya. Pero napupunta lamang sa pusa ng ibang mga matataas at may influensyang mga politiko. Magtulungan po tayo para matigil na po. Salamat. Nandito na sila! Mabuhay ang 18 Marines! Mabuhay ang 14 Marines! 14 Marines! Mabuhay! 14 Marines! 14 Marines! 18 Marines! Mabuhay! Pa yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion, no? Dahil yun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap mo si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Bakit siya nag-a-announce yun? Hindi. Hindi ko rin alam kung bakit. Well, tingin ko, para lokohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun. Any communication with Senator Marcoleta and Senator Pia about this? Yung Blue Ribbon Hearing supposedly? Wala pa akong ano. These past few days, I was busy doing all of the security aspects just to make sure na safe in. Senate leadership kung may violation sina Mike Defensor dun sa pagpapatawag. The investigation of flood control infrastructure projects involving serious concerns on public accountability, transparency, and the protection of public resources. To date, the office has acted on a substantial number of complaints. In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and/or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts. But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. Pakita mo natin yung paligid, ha?
test, check, set, Idol. set, test, set,